Montero Sport trouble code P0638. Ang ibig sabihin ay throttle body malfunction. Intindihin, unawain, panoorin para magkaroon ng idea sa mga hindi pa nakakaalam at nakakaranas ng ganitong trouble code. So yan, binuksan ko yung kanyang cover ng throttle body. Yan, tinuturo ko kung saan nga ba siya sumasagad. So yan, bale dyan ay sumasagad yung kanyang butterfly sa mismong siyempre sa edge. Kita nyo naman at nahihirapan yung dynamo na laro-laruin yung kanyang butterfly. So yan ang kanyang diskarte. Gawin nating spacer. Yan, fabricating spacer para sa kanyang rotor ng throttle. Ayan o, yan. So, ganyan o, ganyan. Ganyan o. Dali, ilaw natin. O, ganyan. O, ganyan. O, ganun siya. Ganyan. Ganyan. Ganyan ang remedyo ng 1P0638 throttle problem, throttle. Yan na yung spacer at nilagyan na ng beta gray para hindi sumagad-sagad yung kanyang brum 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 brum. Para ka lang naglalaro. Ganon ang diskarte ng kanyang throttle. So linagyan ko ng sapi para hindi nahihirapan yung dynamo na paakyatin yung gear ng butterfly. Kaya linagyan ko ng sapi at dito ay sinubukan ko kung malakas nga ba yung kanyang dynamo. So ayan, kitang kita naman, mas maliwanag pa, sa mas maliwanag yung nakita nyo na mabilis umikot yung kanyang dynamo. So ayan, sinalpak ko na at kinabit ko na yung throttle body sa mismong sasakyan, sa makina pala. So linagay ko na sa kanyang makina. So dyan, di dyan nyo makikita kung ano nga ba yung function ng throttle body butterfly. So ayan, on off ko kung siya ay accurate ba na naglalaro or legit bang naglalaro yung kanyang butterfly. So ayan, pina-start ko na gawa ng gusto kong malaman kung nag-i-stack up pa ba yung kanyang throttle body butterfly o kanyang gear. So yan, nag-start na nga yung makina. So pagmasdan ng mabuti at panoorin. Kung nagustuhan mo tong video ko ay paki-like and share na rin po. At yun nga, paki-follow na rin po ako sa YouTube page ko at sa Facebook page ko. Ayan, para masubaybayan nyo yung mga pinaggagawa ko rito sa mga sasakyan. So yan, bale dito ay talagang inobserbahan namin na yung kanyang throttle ay accurate na, di gaya ng dati na sabi ni sir na pag nag-check engine ayun na, naglo-low power na, hanggang 2.5 na lang yung kanyang RPM, saka isa pa hindi na makatakbo, gawa ng yun nga, naka-close na lang yung kanyang throttle body. Kaya ganun po yung diskarte ng kanyang throttle body. Kung napanood mo, gawin mo rin ito kung may na-encounter kang ganitong mga trouble. Hindi basta-basta magpalit ng throttle hanggat wala ka pang nagagawa, hanggat hindi mo pa nare-remedyohan. Tulungan mo yung mga customer na hindi naman makagasto ng ganun kalaki. Bigyan mo muna sila ng chance para maayos yung kanilang pyesa, kasi hindi rin basta-basta ito. Kaya kung napanood man ninyo ang aking video, ayan, pakishare na lang po ng magkaalaman at pagkasubukan din ninyo kung paano nga ba gawin ito. So nandyan naman na yung kodigo, nabigay ko na lahat. So ayan yung kanyang throttle, naka-close. So yan, pagmasdan at yan ay unti-unting magbubukas. So ganyan ang nangyayari sa kanyang throttle. O see, tingnan nyo, nagbukas yung kanyang butas. Alright, goods na yan po. Bale tapos na po yung
aking video. So God bless all and ingat everyone. Paki-follow na lang po ako and shout out sa mga puma-follow sa akin and shout out din sa mga car owner na nagpapagawa sa akin. Maraming salamat po sa suporta at tiwala na iyong binibigay sa akin. All right. God bless po and thank you so much. Okay, okay. Kata, okay na practice mo na. Hindi na, special na. Sumaksak na, tapos may na siguro kasi ako. Engine. Yun, road test para malaman kung goods na nga. So sabi ni sir, pag tumatakbo hanggang 2.5 lang yung RPM at tapos nag-check engine. Pag lumitaw yung check engine, ayun na, yung sabi niya is throttle body. So bali yung ginawa ko sa kanyang throttle body doon sa video na share ko, parang ganyan sana di ba? Agresibo naman yung kanyang Montero Sport. Ayun. So gawa ng linagyan ko ng spacer yon sa may stopper pala dun sa may throttle gear. Gawa ng pag sumagat dun sa mismong kanyang housing nung throttle, nag-i-stack up siya dun, kaya linagyan ko ng stopper para hindi mag-stack up. So yan nga yung kanyang diskarte. So yun, shinare ko na po yung video para magkaroon din ng kaalaman ang bawat mekaniko. Maraming salamat sa panonood and paki-subscribe na lang ako at ganoon din sa aking YouTube page. Alright, maraming salamat and God bless all. Ingat sa lahat. Bye. Siyempre, para sigurado na wala kang lilitaw na check engine, yan, pinatay ko muna tapos iyon ko, ayan, tapos pinatay ko ulit, ignition off, tapos ignition on, tapos start ko kung may lilitaw na check engine. Yun, so yan, start ko, so wala namang lumitaw na check engine. Syempre yun nga, mainit, di aircon natin ito. Ayun. So dito muna ako sa loob para magpalamig. Ha. Alright. Tapos i-rev ko ulit. Rev ko lang. Siyempre i-rev revolution ko. Tap no makita no napigsa jay makina. Mayat napanpay ti 4,000. So yun, siyempre 4.1 tinapanan na, so malakas yung engine. Alright.